Okay, good morning po. So, hayaan niyo pong buksan ko po ang Bible sa Genesis chapter 3. Genesis, yung first book of the Bible. For the past 2 to 3 weeks, pinag-aaralan po natin ang beginnings of work. Ngayon naman po ay kanina pinasa po ng ating kapatid ang ating passage sa Tagalog. Ngayon naman po ay babasahin ko po sa English. Genesis chapter 3 verses 17 to 19. Then to Adam he said, "Because you have listened to the voice of your wife and have eaten from the tree about which I commanded you, saying, you shall not eat from it. Cursed is the ground because of you. In toil you will eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall grow for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your face you will eat bread till you return to the ground, because from it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return." This is the word of the Lord. Praise be to God. Work is an essential part of our lives. Mula sa paggising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, work occupies much of our waking time. Hence, it shapes our daily lives po. Ayon sa isang founder and consultant ng Monarch HR Solutions, si Kimberly Kafafian, sa kanyang article on the importance of work in our daily life, ganito po yung kanyang sinabi. For some, work holds a purpose. It is a calling to do good in the world. It is also an important channel for developing social bonds and a means for building personal identity and self-worth. So in other words, ang work ay hindi lamang means para mag-develop ng mga relationships, kaya may mga social bonds. There are also, it is also a means para sa personal development and self-worth at saka identity. And research shows that working is closely linked to one's physical and mental well-being. Sa banal na kasulatan po, mataas po ang tingin ng Diyos sa paggawa or sa work. It is spoken of as very good, and that is what we have been studying the past Sundays. Work is very good. And God, as the creator-owner who creates plants and animals and waters them and gives food sa lahat ng living things and makes things grow, He has assigned man, on the other hand, para maging tagapangalaga o caretakers tayo of the earth. And Scripture tells us in Genesis 1:27 to 28, sabi nga dyan, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it." Yan yung work that man is expected to do before the fall. And rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth. Kung ang paggawa or ang work natin ay mabuting kaloob mula sa Diyos at kalooban niya na pagmulan ito ng kasiyahan ng lahat ng tao. Kung paghahambingin natin ang noon at ngayon, mapapansin po natin na malaking pagkakaiba ng ating paggawa ngayon. Bakit? Ang sabi sa Bible, work is very good. Compared sa past 5 days ng creation, pagdating ng 6th day, doon binigay ng Diyos. After creating man in His own image, He blessed them. Tapos pagkatapos nun, inassess ng Diyos ang lahat, He said it is very good. If it is very good, bakit pag tayo nagtatrabaho o gumagawa, pakiramdam natin na overwhelmed at madali tayong ma-burn out ngayon? Dahil ba sa dami ng trabaho? Or unreasonable deadlines?
Is it the long working hours? Or lagi na lang OTY? Alam niyo yung OTY? Thank you na lang, di ba? Madalas yun. Walang adequate resources or walang adequate resources para tapusin yung trabaho dahil kulang nga daw sa tao. Kulang nga ba sa tao? Kulang ng pampasahod? Yun yung question. Hindi lang yun. Toxic pa ang workplace culture as you go up the corporate ladder dahil lagi na lang may team conflict. Sa teams ba natin, napapansin natin, lagi na lang may sagutan between TL at saka team member? Or kung hindi team conflict, workplace bullying ang nangyayari. Walang katapusang chismisan at pamumulitika ng ibang mga managers at saka officials sa workplace. Hindi lang yan. If work provides purpose pala, and is closely linked to one's physical and mental well-being, why do we feel frustration? Nakaka-frustrate din kasi kung sino pa, malamang na-experience na natin to. Kung sino ang walang ginagawa, kung sino yung mapapel sa office, at puro paninira ang pinagmumulan ng kanyang bibig, siya pa yung napopromote. Diba? Kung sino yung walang ginagawa, ang papansin mo, kararating lang, break agad. Diba? Ang oras ng pagpasok, alas 8, papasok siya, alas 10, tapos break. Tapos siya pa yung napopromote. Bakit ganun? Pero ikaw na tahimik at tapat sa trabaho, ikaw ang pinaparusahan ng mas marami pang trabaho. Diba? Nagkanda-kuba-kuba ka na wala pa rin recognition sa efforts mo. Tapos kung kailan kakatapos lang ng shift mo at papauwi ka na, doon sasabihin ng TL o manager mo na kailangan mag-double shift ka dahil nag-quit na raw ang isa sa mga team members nyo. Pati ang trabaho na iuuwi mo tuloy. Kasama ang init ng ulo. Ang napagpupuntanan imbis na si TL, yung mga asawa at anak mo. Ganyan ba ang purpose? Noong simulan natin ang pag-aaral ukol sa paggawa or the theology of work, napag-aralan po natin na ang work o paggawa ay mula sa Diyos. It is good because productive work displays our humanness. Work is both a blessing and responsibility na kailangan nating gampanan para maranasan po natin ang kakaibang kasiyahan sa piling ng Diyos bilang kanyang mga nilalang. God created work for man. Uulitin ko, He created work for man or for the benefit of man, not man for work. God created work for man, not man for work. And as creator of all things, God enjoys work, and He made work to be part of the original creation order. And He is also God of Sabbath rest. Just as He enjoys work, He also enjoys rest. Nilalang niya tayo sa kanyang larawan at wangis para magsitulad tayo sa kanya sa paggawa at magsitulad rin tayo sa maging sa pagpahinga. May pagkumpas. Natutunan natin yung last week, may pagkumpas at pagkakaayos ang buong sanlikha. Kung may paggawa, may pahinga. Ito ang pagpapala na pinagkaloob niya sa atin sa pasimula. And this is why our work matters to God. Ngunit, sabi ko nga, may nagbago. Iba ang panahon natin ngayon. Bakit? Ang Genesis chapter 3 po ay account ng simula ng pagbabago na ramdam natin hanggang ngayon. And we will immediately see na itong pagbabagong ito, it is not good at all. Ganun pa man, hindi tinanggal ng Diyos ang pagpapala. So sa umagang ito, panalangin ko po na sa ating pag-aaral, nawa matutunan po natin maging mabuting estudyante ng salita ng Diyos.
sa atin po na nahihirapan sa ating pananampalataya, sa trabaho, at sa buhay. At nawamatagpuan po natin ang ating kalakasan sa salita ng Diyos. Ipagkaloob din niya sa atin ang mga bagong naisin na saliksikin ng kanyang salita para lalo natin siyang makilala bilang mabuting Ama at dakilang manunumbos. At sa ating pagsaliksik ay matuto tayong tumugon sa maayos na pamumuhay sa presensya ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. This morning, ang magiging question natin sa scriptures ay ito. What effect did sin have on the blessing of work? What effect did sin have on the blessing of work? Sa binasa po ng nating passage kanina, may ilang mga characters tayo mababasa doon sa Genesis chapter 3. 4 po yung characters na nandyan. Ang unang character ay ang Panginoong Diyos. At kinakausap niya ang susunod na mga characters. Ang sumunod na character ay ang ahas. Tapos sino? Ang babae o si Eva. At syempre, ang huli ay si Adan. Okay. At pagkatapos nila suwayin ng Diyos, anong nangyari? Tumanggap ang bawat isa sa kanila ng sumpa. Nauna muna ang ahas. Sa verse 14, sige, pwede natin buksan ang ating mga Bible sa Genesis chapter 3. And we will scan through yung passage or yung chapter rather bago natin ilatag ang verses 17 to 19. Sige, as we go through Genesis chapter 3, nauna muna ang ahas. Siya po ang tumanggap muna ng sumpa. Sabi po sa verse 14, sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Many of us think na itong paggapang niya ang sumpa sa kanya. Hindi po. Ang pagpapala po ng Diyos sa ahas na gumapang siya sa kanyang tiyan. Ngunit ngayon na binigyan ng Diyos ng bagong kahulugan ang kanyang paggapang, ito na ngayon ay paalala na ang dating tusok at matalino ay ibinaba ng Diyos. Sa Genesis chapter 3, verse 1, mababasa natin na matalino ang ahas. Nilikha siya ng Diyos na ganun. Pero ngayon, dahil ang katalinuhan niya ay ginamit niya sa masama, ang sabi ng Diyos, ibababa kita. Iba na ngayon ang paggapang niya, ang kahulugan ng paggapang niya. So, ibinaba siya ng Diyos. Siya ngayon ang pinakamababa sa lahat ng hayop. Sumunod naman po ang babae. Nasa pinaka-basic at enjoyable and fulfilling role niya na magdala ng buhay sa mundo bilang ina para magkaroon sila ng kanyang asawa na si Adan ng pamilya at tumibay ang kanilang pagsasama sa pamamagitan nun. Naging paalala ngayon yung kanyang pagiging ina, yung kanyang sa kanyang pagsuway sa kanyang asawa. Sabi ng Diyos sa verse 16, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya'y papapanginoon sa iyo. Ang pagpapala ng Diyos na maging helpmate ang asawang babae at pagiging ina ay napahiran na po ng kasalanan. Kung kaya ang work na kanyang gagampanan ay corrupted. Yung paglilihi, yung pagbubuntis, in the beginning, it was a joyful experience. Just as yung pagkakaroon ng pamilya is a joyful experience, ganun din ang pagkakaroon ng mga anak. Ngunit dahil nagkasala ang babae laban sa kanyang asawa at hindi niya kinonsult ang kanyang asawa sa kanyang gagawin, eto ngayon, ang sabi ng Diyos sa kanya, yan ang magiging paalala na ikaw ay sumuway. Gagamitin ngayon ng babae kanyang God-given abilities, hindi lamang yun ang sumpa sa kanya.
pati ang kanilang pagsasama ay may sumpa rin. Sabi ng Diyos, gagamitin ng babae ang kanyang God-given abilities para igiit ang kanyang pagsasarili o yung kanyang autonomy laban sa lalaki. Kaya mapapansin natin ngayon, ang daming mga babae na feminista. Ang pinaglalaban ay ang kanilang autonomy. We can live in this world without the men. See? The Bible has already something to say about that kind of attitude. Imbis na tumugon ang lalaking naman ng may pagmamahal sa kanyang asawa, magiging aggressive ngayon ang lalaki para ibalik ang babae sa kanyang kinalalagyan. And so being a wife and a mother will be painful and frustrating dahil nga hindi bed of roses ang kanilang magiging pagsasama. Pero in the beginning, mayroong differences na talaga ang babae at lalaki. And God intended it to be very good, ang differences nila. Ngunit dahil sa kasalanan, ganyan po ang nangyari. Itong mga mabubuting bagay ay nagiging paalala ng kasalanan nila. Pagkatapos ng babae, tumingin ang Diyos sa lalaki. And this leads us to our passage sa verses 17 to 19. Ganito po ang sinasabi sa verse 17. Then to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife, and have eaten from the tree about which I commanded you, saying, you shall not eat from it, cursed is the ground because of you, in toil you will eat of it all the days of your life. Minsan sinasabi ng mga babae, madali daw maging lalaki. Hindi naman kayo laging nanganak. Hindi naman kayo laging naglilihi. Pero dito, ang sumpa ng Diyos sa lalaki, all the days of your life. Dahil hindi nakinig po si Adan sa tinig o salita ng Diyos, bagkus itinaas niya ang tinig ng kanyang asawang babae. Uulitin ko. Ang ginawa po ni Adan, alam ng Diyos ito, at yun yung pinipoint out niya kay Adan, dahil hindi ka nakinig sa salita ng Diyos at hindi mo itinaas ang salita ng Diyos sa iyong buhay, bagkus nakinig ka sa iyong asawa, ito ang sumpa sa iyong pagsuway. Dahil nga, mas pinakalagahan mo ang iyong asawa kaysa sa salita ng Diyos. Warning ito. Early in our marriage, sa aming mag-asawa, na pag-uusapan namin ang iba't ibang interactions at saka engagements ng mag-asawa. And nasabi niya sa akin na may mga kakilala siya, may mga kamag-anak siya, na ang mga asawang lalaki ay kaya ganun ang nagawa nila sa kanilang asawa ay dahil mahal nila ang kanilang asawa. And what I mean by dahil mahal nila ang kanilang asawa, ay lagi silang nakikinig sa kanilang asawa. At laging pinararaya kahit mali na. I beg to disagree. At ito nga, nakikita natin dito, anong ginawa ni Adan? Sabi ng babae, isang umaga na, gising na lang si Adan, nakita niya yung kanyang asawa, nandun sa may puno, pinagbawal ng Diyos, huwag kang kakain doon. Nandun yung asawa niya, kausap ang ahas. Tapos lumapit siya. Habang kausap ng kanyang asawa yung ahas, hindi siya kinonsult ng kanyang asawang babae. Tuloy-tuloy lang. Nandun lang siya nakatayo, nakikinig. Hindi niya pinigil, hindi niya inilayo ang kanyang asawa. Bagkus nandun siya sa kanyang tabi ng asawa. Nagparaya. Hinayaan niyang mag-usap ang isang tuso at yung kanyang asawa. At ngayon silang dalawa yung nag-uusap. Pagkatapos nun, kumagat yung babae dahil binigyan nga ng pinagbabawal na bunga at binigay ng babae yung bunga sa kanyang asawa. Yung lalaki naman na alam niya ang salita ng Diyos, alam niya kung ano yung utos ng Diyos na huwag kang kakain doon, otherwise mamamatay ka, ginawa niya ang pinagbabawal. Sa buhay natin, paano ba natin pinahahalagahan ng salita? Mas itinataas po ba natin ang ating asawa versus sa salita?
Ang kausap ko po yung mga lalaki. Pero sa mga babae, ang warning sa atin, ang warning dyan ay yung itataas natin ng ating sarili versus sa salita. Mapapansin natin dito sa habag ng Diyos. Hindi niya sinumpa si Adan. Bagkus ang sinumpa niya, ang lupa. Sabi dyan, "Cursed is the ground because of you." Ganun pa man, kahit hindi sinumpa ng Diyos si Adan directly, hindi nito ibig sabihin na excuse si Adan sa kanyang pagsuway. Patuloy pa rin siyang gagawa, which will be a blessing sa kanilang dalawa ni Eva at sa kanilang pamilya. Ngunit kailangan na niyang paghirapan ito. And so what effect did sin have on the blessing of work? Number 1, work continued but under a curse. It is still a blessing, yes. It shall continue, but it is under a curse. Punta tayo sa verses 18 to 19. "Both thorns and thistles it shall grow for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your face you will eat bread, till you return to the ground, because from it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return." Maganda yung version na binasa ng ating kapatid sa Tagalog. May patula ang ano niya. Parang nagtatalumpati it is because nung may mga scholars na naniniwala na pag binabasa nila yung original language kasi ng Genesis, sabi nila patula daw yung it is poetic, yung sabi nila. Kaya malamang ganun yung sinunod ng Tagalog translation ng ating kapatid. At magaling yung pagkakasulat. No? And because both thorns and thistles it shall grow for you, you will eat the plants of the field. By the sweat of your face you will eat bread till you return to the ground, because from it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. Number 2, what effect did sin have on the blessing of work? Work became vain and frustrating. Matatandaan po natin na sinabi ng Diyos sa tao sa chapter 1 verse 29, "I have given you every plant yielding seed that is on the surface of all the earth, and every tree which has fruit yielding seed, it shall be food for you." And then in chapter 2 verses 15 to 18, nang lalangin niya ang tao, He put man into the Garden of Eden to cultivate it and keep it. The Lord God commanded the man, saying, "From any tree of the garden you may eat freely, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat from it you will surely die." Then the Lord God said, "It is not good for man to be alone. I will make him a helper suitable for him." Ang trabaho po ni Adan ay i-expand at bantayan po ang halamanan. Maaari siyang kumain sa kahit anong halaman at puno, huwag lang doon sa tree of knowledge of good and evil. And so ang responsibilidad niya po ay napakadali at napakasaya. Kung ano ang iyong gawin sa halaman, yung panahon yun, kung ano yung gawin mo sa halaman, mabilis mong makakain. Kasi mabilis din itong tutubo, mabilis itong lalago, mabilis itong mamumunga. Diyos ang nag-aalaga, Diyos ang nagpapadami. Siya anong gagawin niya? Magbabantay lang siya. Ganun lang kasimple. Kakain lang siya, aalagaan niya at iingatan ang halamanan. Pero dito sa ating passage sa Genesis chapter 3, hindi na magko-cooperate daw ang lupa sa pamumuno ng tao. Aani lang ang tao at makakakain pagkatapos niya paghirapan ito. Ang ginamit ko sa Tagalog kanina, kailangan na niyang pagbungkal ng lupa. Kailangan niyang paghirapan kasi ang isusukli raw sa kanya ng lupa, imbis na bunga at paglago, ay tinik at dawag. Ganito ang magiging cycle sa lahat ng araw ng kanyang buhay.
Punta tayo sa number 3. So ang first two reasons or first two effects that sin had on the blessing of work is work continued but under a curse. Number 2, work became vain and frustrating. So ano nga ba naman yung point ng bakit ka pa? Ba't kailangan pa yun? Pero bahagi yun ng sumpa. And number 3, work became hard and painful. Sabi sa verse 19, by the sweat of your face you will eat bread, till you return to the ground, because from it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. Kung dati kinukuha ng tao ang kanyang kakanin sa lupa, ngayon habang buhay siyang panghihirapan ng lupa, kailangan niyang magpawis. Kailangan mamaga at magkanda, sugat-sugat muna ang kanyang mga kamay. Sa kahuli-hulihan siya magiging pakain sa lupa. Kung saan niya dati kinukuha ang kanyang pagkain, ngayon siya ang magiging pakain. Babawiin din siya ng lupa sapagkat doon daw siya kinuha. Ano ngayon ang saysay ng buhay at pagpapagal? Kung lahat naman pala ng ating pinaghirapan, sa huli ay hindi mapapakinabangan. Dahil nga lahat tayo ay mamamatay at dahil sa kasalanan, mapapahamak tayo sa walang hanggan. Meron bang saysay ng buhay? At yan ang tanong ng tao sa kasaysayan. Nang sabihin ng Diyos kay Adam, by the sweat of your face you will eat bread, till you return to the ground. We are immediately brought to another garden. Sabi yun ng Diyos kay Adam, nung nasa Garden of Eden pa sila. Pero in another garden, in the Garden of Gethsemane, doon natin matatagpuan ang nag-iisa na ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Mga kapatid at kaibigan, ang kanyang kamay ng taong ito na nasa Garden ng Gethsemane, ang kanyang kamay na lumikha ng langit at lupa, ang mga kamay na ang siyang dinurog at dumugo para tayo ang makakain ng tinapay ng buhay. Ang kanyang likod ang hinampas at sinugatan sa pagpasan ng ating mga kasalanan, para ang ating kaluluwa ang makalasap ng ginhawa at kapahingahan sa Kanya. Sabi nga niya, bago siya ipako, come to me, all who are weary and heavy-laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Alam po ng Diyos ang problema ng tao sa kasalanan at kamatayan. And even yung ginawa natin, yung corruption na ginawa natin sa blessing ng work and rest. At alam din ng Diyos na hindi natin kayang tubusin ang ating mga sarili. Hanggat walang katubusan, wala tayong kapahingahan sa walang hanggan. It will be eternal torment for all of man. Kaya nga, anong saysay ng pagtatrabaho dito? Pati araw ng linggo nagtatrabaho. Pero kung lahat tayo mamamatay at haharap sa dakilang hukom, kung walang magtatanggol sa atin sa araw na yun, para saan pa na nagpagal ka sa buhay nito kung itatapon ka lang naman din sa dagat-dagatang apoy at mapapahamak? Hindi unfair ang Diyos sa paghatol sa tao. Tayo ang nagkasala laban sa Diyos. Sinira natin ang blessing ng work, sinira natin ang blessing ng rest, sinira natin ang ating mga marriages, sinira natin ang pagkakaroon ng pamilya, sinira natin ultimo ang pagiging banal ng pagkain sa halamanan. Hindi natin niluwalhati ang Diyos
So ano ang saysay na ginagawa natin ngayon, lahat ng ginagawa natin, na kinasisiyahan natin, kung sa kahuli-hulihan ay mapapahamak tayo? Yun yung tanong kanina eh. Meron ba? That is why God sent His Son, the promised seed of the woman, to crush the head of the serpent and redeem us. Ang kanyang kamay ang dumugo para sa atin. Tayo, nagbubungka lang tayo ng lupa, pero ang kanyang kamay na lumikha ng lahat ng bagay ang dinurog at dumugo para sa atin. In salvation, God does not want us to work. He wants us to rest in Christ. Napakabuti ng ating Ama sa langit. And so in redeeming us His people, God included our work and rest in His wonderful saving work. Christ already removed the curse of sin from us, even though we still see its shadow in the world. Yes, ramdam pa rin natin ang hirap sa pagtatrabaho at paggawa. Ramdam pa rin natin ang difficulties ng buhay mag-asawa. At ramdam pa rin natin ramdam pa rin ang ating mga kababaihan ang sakit ng panganganak. Minsan tayo ang nasa receiving end rin ng mga consequences ng kasalanan ng ibang tao. Ngunit, nais kong ipaalala na dahil kay Kristo, hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Wala ng kapangyarihan ang kasalanan sa atin. At dahil sa na-accomplish ni Kristo, this is how we Christians can continue in our work, both at home and outside the home. Number 1, we glorify God by working with enthusiasm. We glorify God by working with enthusiasm. Sabi sa New Testament, sa Colossians 3:23-24, whatever you do, do your work heartily as for the Lord, rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. There is dignity po sa paggawa at paglilingkod natin. Not because we work for men. Although meron tayong mga kontrata at gusto natin na meron tayong mga kontrata sa ating mga employer. But because ultimately, it is the Lord Christ whom we serve. Work comes from God. At ginawa niya tayong mga tagapagmana ng kanyang kaharian. So ang question now, ikaw ba ay nagtatrabaho sa fast food chain o sa restaurant? Ikaw ba ay nagtuturo sa isang paaralan? Ikaw ba ay isang lawyer o doctor? Or ikaw ba ay isang back office employee? Ikaw ba ay isang contractor or construction worker? Or homemaker na in charge sa pag-alaga sa mga bata? Sabi po ng scriptures, work heartily. Work with enthusiasm. It is the Lord we serve. Siya ang ating boss. Number 2, we work with excellence because we are slaves of Christ. Sa Ephesians 6:5-8, ganito po ang sinasabi, slaves, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in the sincerity of your heart as to Christ, not by way of eye service as men pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart. Verse 7, with good will render service as to the Lord, and not to men, knowing that whatever good thing each one does, this he will receive back from the Lord, whether slave or free. And masters, kinausap din ni Apostol Pablo yung mga masters, do the same things to them and give up threatening, knowing that both their master and yours is in heaven, and there is no partiality with him. Ang point dito is that in the kingdom of Christ, it does not matter if you are an employer, or TL, or manager, or owner of the company. In God's economy, dahil tayo ay tagasunod ni Kristo, ang bawat isa sa atin ay tinawag na maging patotoo kay Kristo. Yun ang status natin. Hindi ang pagiging TL o manager o owner ng company. We do the will of God from the commitment of our hearts.
And in serving Christ our Master, we work and serve with excellence because we serve the King. We are His subjects. Huwag tayong pabaya sa ating mga responsibilidad. Number 3, we work with integrity as to the Lord. In the same verse, Ephesians 6, Scriptures recognize na laging may temptation po sa atin na magsipag sa maling dahilan at sa maling paraan at para rin sa mga maling tao. What do I mean? Ginagawa natin minsan ang ating trabaho kapag may nakakakita lang. Pero pag umalis na si boss, petics na ulit. Diba? Meron ganun eh. O ginagawa lang natin ang ating trabaho kasi gusto nating maapakan ang ating kapwa at tayo ang umusal. Or minsan ginagawa natin ang ating trabaho para tayo ang itanghal at iba ang mapahamak. This is wrong. And many times, ang inyong lingkod ay, nung dating nagtatrabaho, naging biktima na rin ako ng ganyang klaseng work ethic ba tawag dyan? Unethical yun. We Christians work and glorify God when we work with fear and trembling in the sincerity of your heart. Uulitin ko, we work and glorify God when we work with fear and trembling in the sincerity of our hearts. Sino ba ang nakakakita sa atin? Pati ang mga haka ng ating mga isipan. Hindi ba ang Diyos? Our attitude then, pagdating sa work, is that we work as to Christ. We work as to the Lord. Dahil siya ang Panginoon natin, dahil siya ang hari, siya ang ating pinaglilingkuran, then kailangan may integrity sa paggawa. Pang-apat, we work with joy in our hearts. Malamang narinig na po natin ang kasabihan na, enjoy what you do and you'll never work a day in your life. Siguro sa Tagalog ang katumbas nito ay pag naghanap ka ng trabaho, dapat yung ginagawa mo ay siguraduhin mong masaya ka sa ginagawa mo. So ano ibig sabihin nito? Hanapin mo raw kung saan ka masaya o nag-i-enjoy at parang naglalaro ka lang at hindi mo raw mararamdaman ang hirap ng paghahanap buhay. Hindi totoo yan. Huwag kayo napapaloko sa mga ganyan. Because of sin, our life and our work has its burdens. May mga tawag at tinik ang ating paggawa at kailangan nating bunutin sa ugat ang mga damong tumutubo. Dahil paulit-ulit, kailan ka nakakita ng damo na kahit binunot mo na yung ugat, hindi tutubo. Laging may ibang papalit dyan. Ako sinubukan ko na yun at nakwento ko na yun sa inyo nung maliit pa kami. Meron kaming garden sa bahay, sa Acropolis. At doon sa harap ng bahay namin, tuwing Saturday morning, ang assignment sa amin ng daddy ko, doon kayo. Pagkatapos mag-breakfast, bunutin nyo isa-isa sa ugat yung mga damo. Binunot mo na nung isang linggo, meron na naman tumutubo. Tumutubo ngayon. Walang katapusan. Hindi totoo yun na maghahanap ka ng trabaho na kung saan masaya ka. Ako masaya ako ngayon sa ginagawa namin ni Jovi. Nagtuturo ako ng mga bata, nagtuturo ako ng piano lessons. Pero there are times na minsan ayokong magturo. Napapagod ako. Minsan, baka magalit, di magasa. Minsan naiinis ako. Dahil ako kulit ng mga bata. Ako ang ugali ko, introvert ako. Tahimik ako. Minsan na-overwhelm ako pag ang daming kinakwento tapos hindi mo masundan yung kwento dahil ang bilis magsalita. Kung hindi mabilis magsalita, ang bilis mag-isip. Kung minsan sasabihin pa sa'yo, ayoko yan. Ako nung tinuturuan ako dati, wala akong lakas na sabihin sa teacher ko, ayoko yan, ayoko ituro yan, mahirap yan eh. Ngayon yung mga bata, tuturo mo, sasalingin pa minsan yung kamay mo.
Saka na, ba't ganyan yung mga bata ngayon? Tapos pag pinilit mo, magtatabog at iiyak. May work is hard. Kasama yun. At maraming damong tumutubo at paulit-ulit yang tutubo. Ganun pa man, God gave work as a blessing to us. And the joy that comes with it is a gift from God also. Yung joy that comes with work is a blessing. The scripture also says something about it. Yes. Sabi nga ni Haring Solomon, at nakita niya ito, sa Ecclesiastes 5:18, "Here is what I have seen," sabi ni Haring Solomon, "to be good and fitting, to eat, to drink, and enjoy oneself in all one's labor, in which he toils under the sun during the few years of his life, which God has given him." Notice yung words, hindi ba ironic na you labor and toil, ginagamit niya yung salitang yun, and yet, at in that same sentence, sinabi niya, it is good and fitting to eat and drink and enjoy oneself. In your toil and labor, which he toils under the sun, during the few years of his life which God has given him. For, sabi ni Haring Solomon, this is his reward. Hindi masama na i-enjoy ang work. Pero, hindi tama na sasabihin natin, nahahanap tayo ng enjoyment buong buhay natin sa isang trabaho na supposedly masaya tayo, because that will not happen. Nagiging kasiyahan ang pagtatrabaho at paggawa sapagkat bumabalik po tayo sa original purpose. Bakit po tayo nilalang ng Diyos? That is to imitate Him, that is to glorify Him in our work. Number 5. We work so we can rest. We work so we can rest. Just as work is a gift, so is rest. Ang paggawa at pagpahinga ay tulad ng araw at gabi. Ultimately, pinagkaloob ng Diyos ang oras at araw, mga panahon ng pamamahinga dahil kalooban niya na masiyahan tayo sa kanyang pangako na darating din ang kapahingahan ng lahat ng bagay sa kanyang pagbabalik. And so when we come together every Sunday, every Lord's Day in His presence, kinikilala natin na siya po ang dakilang manlilikha at ang ating nagiging dalangin at pasasalamat sa Kanya ay, "Salamat po Panginoon sa first 6 days," at narinig niyo yun sa aking panalangin. "Salamat sa gift of work. And we also thank you for the gift of rest. And we look forward to that ultimate day of rest when you return." Kung hindi tayo magpapahinga, sinasabi lang po natin na ayaw natin ang kapahingahan na Kanyang binibigay. Hindi po tama yun. And then we will also say, if we do not rest, then we are not really working as to the Lord. Hindi yun ang totoong paggawa. Mga kapatid at kaibigan, pagkatapos mahulog ng ating unang magulang sa kasalanan at kumalat po ang kasalanan sa sangkatauhan, hindi po binawi ng Diyos ang pagpapala ng paggawa at pahinga. Hindi ito ngayon ang mapapansin natin sa Diyos. Kahit na, at sa pag-aaral ko po, kahit na nagkasala ang tao, hindi niya binawi ang pagpapala. Hindi siya tulad natin na magalit lang. Binabawi natin yung binibigay natin sa ating kapwa. Hindi siya ganun. Work continued. Pero may consequences, syempre, sa kasalanan. It is now under a curse. And that is why we work. That is why work is hard. That is why work is painful. And oftentimes, it is frustrating and pointless. But in Christ, we are no longer under the power of sin. Hindi na tayo mga alipin ng kasalanan. And therefore, He has restored us to our purpose and joy. We can enjoy work. Although nahihirapan tayo, nandyan ang purpose. Nakikita natin that one day mare-restore ang mga bagay-bagay.
And let us therefore glorify God and give Him thanks, both in our work and in our rest. Isapuso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating mabuting Ama at dakilang